Ito pag-usapan natin 'to mga tol, kasi ako naniniwala ako sa creation na nakasulat sa banal na aklat. Kung papaano nagkaroon ng langit at lupa, ng liwanag at dilim, ng mga bituin, ng mga buwan at ng mundo. At kung paano nagkaroon ng mga hayop, mga halaman at mga tao dito sa mundo. Naniniwala ako na lahat tayo ay nilikha ng isang dakilang makapangyarihan sa lahat, ang Panginoong Diyos mga tol. Pero dito sa panonoorin natin mula kay Random Pinas mga kapatid, at wag niyong kakalimutan mag-subscribe. Ayan, subscribe sa kanya mga kapatid. Ang title nito, Anunnaki. Alam niyo na yung Anunnaki, 'di ba? Narinig niyo na yung tungkol sa kanila. Ayan, Anunnaki, mga aliens na gumawa ng tao. Ano ang totoo? Ito ang aalamin natin mga kapatid. Kasi matagal na natin tong binibigyan din ng reaction video. May mga naniniwala na tayo daw ay ginawa ng mga Anunnaki. Ang Bible daw ay binase lang daw doon sa Sumerian tablet, 'di ba? Ando doon daw nakalagay daw doon, nakasulat daw doon kung paano tayo ginawa ng mga Anunnaki, nakalagay daw doon yung history no sa may Sumerian tablet. So alamin natin 'to mga tol. Pag-usapan ulit natin 'to mula rito kay Random Pinas. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Ang Sumer Civilization ang pinakaunang sibilisasyon na alam natin. Matatagpuan sa Mesopotamia, kilala bilang Cradle of Civilization. Nauna pa sa pyramids ng Egypt, nauna pa sa Stonehenge. Bagamat may nauna pang maliliit na lugar gaya ng Göbekli Tepe at Bongkok Tarla, malawak ng di hamak ang sibilisasyon ng Sumer. Nakaimbento ng pagsusulat, gulong at pati na ng bangkang layag. Nakaimbento at unang gumamit ng araro at irigasyon para sa pagsasaka. Ito yung daw tinatag na first advanced civilization no dito sa ating daigdig. Nakaimbento at unang gumamit ng araro at irigasyon para sa pagsasaka. Nakakaintindi ng mathematics at astronomy. 7,000 years na ang nakalipas ng itinatag ang Sumer. At magmula noon ang ating sibilisasyon, malayo na ang narating. Mula sa natutong magsulat hanggang sa space exploration. Pero ang Homo sapiens o ang modernong tao nag-i-exist na sa loob ng 300,000 years. Kaya't anong ginagawa natin sa loob ng higit 200,000 years? Bakit ang teknolohiya umusbong lamang at nagsimula sa panahon ng Ancient Sumerians? Ayon sa Sumerian ancient texts, hindi umunlad ang teknolohiya dahil abala tayo sa pagtatrabaho. Nagmimina tayo ng ginto, pero hindi para sa atin, kundi para sa mga extraterrestrials na inakalang Diyos ng mga Sumerians. Pinagmimina daw tayo ng ginto kasi kailangan ng kanilang planeta. Galing daw ang Anunnaki sa tinatawag na planet Nibiru, mga tol, no? Tutuloy natin to. Ang Anunnaki. May theoretical planet ang maaari nag-i-exist sa outer region ng solar system. Para sa NASA, ito ang Planet 9 at Planet X naman ito para sa ilan. Ngunit para sa mga Sumerians, ito ang planeta ng mga Anunnaki, ang planetang Nibiru. At ang planetang ito, pinamumunuan ni Anu. Sa panahon ng kanyang pamumuno, hindi maganda ang kalagayan ng planetang Nibiru. Sa matagal na panahon ng mausbong ang industriya sa Nibiru, pinarumi ng mga pabrika ang hangin ng planeta. Sa kabila niyan, may teknolohiya silang makakapagkontrol ng polusyon. Mga air recycles at filters, singlaki ng matataas na gusali. Gayunpaman, isang serya ng pagsabog ng mga bulkan ang gumulat sa mga Anunnaki. Mga abo at toxic gas ang inilabas sa mga bulkan sa hangin. Ikinasira ng mga air recyclers. Dahil dito unti-unting nasisira ang atmosphere. Numipis ang ozone layer at sa ibang parte ng planeta, wala ng ozone. Ang kalangitan nagsimulang manilaw, mga halaman namatay, at ang kapaligiran puno ng mga naagnas. Senyalis ang pagbagsak ng kanilang ecosystem. Namamatay na ang planeta, nauubos na ang oras. Sa tulong ng kanilang mga siyentipiko, nakita nilang sagot sa kanilang problema. Ginto. Kung ikakalat ang microscopic na ginto sa kanilang atmosphere, ire-reflect at i-absorb nito ang nakakasamang radiation mula sa araw at sa space. Mabagal na proseso, ngunit ito lang ang kanilang pag-asa. Ang problema,
hindi ganoon karami ang ginto sa planetang Nibiru, kaya't naghanap sila ng lugar kung saan sila pwede magmina ng ginto at nakita nila yan sa planetang Kai, kilala natin bilang Planet Earth. 3,600 Earth years ang aabutin bago makakumpleto ng isang revolution sa Sun ang planetang Nibiru, at sa panahong iyon papalapit ang Nibiru sa Earth, kaya't magandang pagkakataon nito para magpunta sa Earth. Sinabi ng anak ni Anu na si Enlil na may mga living creatures sa Earth. May intelligent creatures, bagamat bago pa lamang sa development, ang mga creatures na ito ay nakakatayo na sa kanilang 2 paa. Ang mga Anunnaki nasa 12 to 15 feet at ang mga creatures sa Earth nasa 6 feet lamang. Ang tatangkad, ang lalaki. Dahil sa maaaring maging panganib sa kanilang primitive race na nasa Earth, nagdala mga Anunnaki ng Ajiji. Ang Ajiji ay mga alipin ng Anunnaki. Matalino, malakas at masunurin. Kakayanin nito makipaglaban sa mga primitive creatures kung kakailanganin. Pagdating sa Earth, napili nilang lumapag sa isang karagatan sa pagitan ng Euphrates at Tigris River. Di kalaunan ng lugar naging kilala bilang Mesopotamia. Sa kanilang paglapag, sinimulan agad ang trabaho. Binigyan lamang ang mga Ajiji ng 7 araw para itayo ang syudad ng Eridu na siyang pamumunuan ng isa pang anak ni Anu na si Enki. Nang matapos ang syudad, nagsimulang magmina ang mga Ajiji. Araw-araw nagmimina ng ginto sa loob ng 150,000 years. Pinapadala ito sa Nibiru para mas mapadami ang namiminang ginto. Naging brutal at malupit sa mga Ajiji ang mga Anunnaki na nagresulta sa isang pag-aalsa. Bagamat malakas ang mga Ajiji, wala silang laban sa mga Anunnaki. Nang matalo ang mga Ajiji, naisip ni Enki na hindi na sila pwedeng ibalik sa minahan dahil mauuwi lamang ulit ito sa isang pag-aalsa. Kaya't naisip ni Enki ang mga ape-like hominids sa Earth. May malaking utak, nakakapaglakad sa 2 paa, nakakagamit ng mga simpleng tools. Hindi pa sila gaanong matalino para magawa ang trabahong kinakailangan, ngunit maaari silang maging matalino kung gagamitan lamang ng genetic engineering. Kumuha si Enki ng isang lalaking hominid at sinubukang i-cross genetics ito sa genes ng Anunnaki. Gagawin niya itong masunurin at madaling kontrolin. Ang mga unang eksperimento ginawa sa laboratory at hindi maganda ang mga naging resulta. Ang nabuo mga halimaw, gaya ng mga cyclops at gorgons. Sa sumunod na eksperimento, gumamit sila ng babaeng hominid at imbis sa palakihin sa laboratory ang embryo, inimplant nila ito sa isang babae. Wala pang 1 taon, nagluwal ito ng isang batang lalaki. Hindi na siya halimaw, mas kamukha na ng mga Anunnaki. Adamo ang pangalang binigay sa sanggol. Adamo? Tama ang narinig mo, parang si Adam ng Biblia. Oo. Ang creation story kasi mula sa iba't ibang reliyon, halos magkakaparehas. Gumawa rin ng babae ang mga Anunnaki. Kailangan kasi mag-procreate ng mga tao at sa loob ng ilang daang taon, libo-libo na ang populasyon. Tinuruan ng mga Anunnaki ang mga tao ng mga bagong skills na kakailanganin para mapanatiling maayos ang syudad, pagtatayo ng mga bahay, pagtatanim, pati na ang pag-ani. At ang pinaka-importante para sa kanila, ang pagmimina. Natuwa mga Anunnaki sa kanilang creation. Pinahintulutan nila ang mga tao na pumunta sa kanilang sagradong hardin, ang Eden. Kaso nagkaroon ng problema. Ang mga tao hindi na mukhang apes, mukha silang Anunnaki, mas maliit lamang. At ang mga babae, magaganda. Nakuha ng isa sa mga babaeng atensyon ni Enki. Bagamat pinagbabawal ang makipagrelasyon sa mga tao, nagkaroon ng relasyon si Enki sa isang babaeng tao. Nagkaanak sila, si Adapa. Sa mga panahong iyon, ang mga tao ay matalino, ngunit hindi pa sila ganoon katalino para magreklamo. Binago yan sa paglabas ni Adapa. Parteng tao, parteng Anunnaki. Nag-asawa si Adapa at mula sa kanyang pamilya umusbong ang mas matatalinong tao. Nagsimula silang magtanong. Namana nila ang hilig ng mga Anunnaki sa ginto at kapangyarihan. At may mas malaki pang problema. Ang mga bagong tao, may isang katangian na siyang babago sa kinabukasan ng ating species. Ang katangiang yan ay karahasan. Sa loob ng ilang taon, ng mga naunang masunuring tao, nawala na, namatay na o pinatay. Hindi mapigilan sa pag-procreate ang mga bagong matatalino ngunit marahas na mga tao. Hindi nagtagal, napuno na ng tao ang Eridu. Hindi na kayang suportahan ng dami ng tao. Nagpapatayan para lang sa pagkain.
Sa mga panahong iyon, sapat na ang gintong nakuha ng mga Anunnaki at ang mga tao nagiging problema na. Pinaalis ang mga tao sa Eden, pinaalis sa Eridu, at mula noon kumalat ang mga tao sa buong mundo. Ngunit hindi umalis ang lahat ng tao. May ilang naiwan, nagkaroon ng relasyon sa mga Anunnaki, at ang kanilang mga anak ay naging malalakas na demigods. At ang ilang mga tao naman sa Ajiji nagkaroon ng relasyon, at ang kanilang mga naging anak, naging halimaw, mga lahi ng higante na kung tawagin ay Nephilim. Umunlad ang sangkatauhan na Nephilim na banggit na rin yan dun sa Book of Enoch mga tol, pero hindi natin kasi masyadong hindi natin talaga siya kinikilala as in, no? Kasi hindi naman siya kasama sa Bible buo ng mga pamayanan, mga syudad, malalaking imperyo. Ang hindi alam ng mga tao, may malaking pagbabagong magaganap sa mundo. Sinasabing elliptical ang orbit ng Nibiru. Umaabot ito sa outer parts ng solar system, tapos ay bumabalik sa inner parts. Sa mga oras na iyon, mapapalapit ito sa Earth. Panahon na para umalis sa mga Anunnaki. Isa pa'y alam nila magiging epekto ng Nibiru sa Earth, kaya't kailangan na nilang umalis. Lindol, asteroids, lahat ng dilubyo sa pelikula ay darating. At tatapusin ito ng, alam mo na, Great Flood. Pinanood ng mga Anunnaki ang Earth habang lumulubog ang mga kontinente sa tubig. Ngunit bago pa man mangyari yan, dahil sa napamahal na sa mga tao si Enki, pinayagan niya ang isang tao at ang kanyang pamilya na mabuhay, si Utnapishtim. Bumuo siya ng isang arko at So, ito yung katulad na ang sinasabi ng mga naniniwala sa Anunnaki, dito daw ginaya yung istorya ni Noah, no? Tuloy natin. dinala niya ang iba't ibang hayop para mailigtas sa mga ito. Naubos ang lahat sa Earth ngunit nag-survive si Utnapishtim at ang kanyang pamilya. Magsisimula muli ang sangkatauhan. Kaparehas ito ng istorya ni Noah, pero ang Great Flood na ito mula sa Epic of Gilgamesh. Bawat kultura at relihiyon sa Earth, merong flood myth. Lahat halos kaparehas ng Sumerian Flood. Di nagtagal nagkaroon na ng mga bagong settlements at villages, kaso ang dating teknolohiya at kaalaman nawala na kasama ng Great Flood. Bumilib si Enki at Enlil sa katatagan ng tao. Pinisita muli nila ito. Ang mga Anunnaki bumaba mula sa kalangitan. Tinuruan ng mga tao. Tinuruan magbasa, magsulat, mathematics, astronomy, kahit pa ng engineering. Tila sa bawat paglapit ng Nibiru sa Earth, nagdudulot ito ng malaking sakuna. Uubusin ng tao at magsisimulang muli. Sa taong 2900, sinasabing magbabalik ang Nibiru. Maaari kaya nitong siraing muli ang ating planeta at tapusin ang ating sibilisasyon? Maaring hindi. Sa panahong iyon, malayo nang narating ng ating teknolohiya. Maaring may mga base na tayo sa buwan, sa Mars, at sa iba pang heavenly bodies sa ating solar system. Kung magkakaroon ng pagkakaisa ang buong mundo, maaaring nasakop na natin ang buong solar system sa mga panahong iyon. Maaaring sirain ng Nibiru ang Earth sa taong 2900, pero hindi tayo mawawala dahil sa mga panahong iyon, ang sangkatauhan, isa na ring sky gods. Kaso kikita mo sa panahon pa lang natin ngayon mga tol kung paano unti-unti nang nasisira ang mundo. Ibang-iba na talaga kalagayan nito kaysa dati. Kasi kung naaalala ninyo mga tol, dati hindi naman ganito kainit. Diba? Tindi ng init mga tol. Kaya kung may aircon kayo, talagang no choice kayo kundi gamitin na lang. Kundi magkakasakit kayo sa init eh. Diba? Matindi init ngayon mga tol. At saka tignan mo yung mga nangyayari mga lindol ngayon, mga kalamidad. Diba? Yun ay mga palatandaan naman na malapit na ang kawakasan din ng daigdig. Diba? Ewan ko na, hindi natin alam mga tol, uunlad pa ba daigdig pag nakikita natin ganito. Tapos ngayon, may mga banta pa ng mga gera-gera, di ba? Ay grabe. Nakakamangha talaga ang istorya ng Anunnaki, ang Sky Gods. Pero totoo ba ito? Halos lahat ng istorya tungkol sa Anunnaki, ancient aliens, ay nanggaling sa mga gawa ni Zecharia Sitchin. Sa kanyang libro na 12 Planet, ipinaliwanag ang buong istorya. Sa sobrang benta, sinundan pa niya ito ng ilan pang book series tungkol sa mga ancient aliens. Sa loob ng 20 years, pinag-aralan niya ang Sumerian tablets, tinuruan ng sarili ng ancient languages. Libo-libong text ang kanyang trinanslate. Pero sino nga ba si Zecharia Sitchin? Eksperto ba siya sa Sumerian civilization,
Archaeologist ba siya? Eksperto ba siya sa mga ancient language? Lahat ng yan, hindi. Diba? Ang tanong ko nga dyan nung dating binigyan ko to ng reaction video, paano niya na-translate yung Sumerian tablet? Saan niya natutunan? Sinong nagturo sa kanya? Meron pa bang nabubuhay na Sumerian na pwedeng magsabi sa kanya na eto ang ganito basahin yung text na yan? Ganito basahin niya mga wikang yan? O para mabuo niya yung mga nakasulat dun sa Sumerian tablet, siya ang kumopya sa Bible. Kasi ang sinasabi ng iba mga tol, sobrang tagal na daw nitong Sumerian tablet, nauna pa daw sa Bible to. At dito daw kumopya ang Bible, di ba? Sabing ganun nila. Ang tanong, sino yung nag-translate? Sino yung nag-translate ng Sumerian tablet? Paano niya natutunan yun? Meron pa bang nabubuhay na Sumerian ngayon na kayang basahin yun at ituro, i-translate kung ano talaga yung nakasulat doon? Tuloy natin. Ayon sa kanya, may degree daw siya ng economics sa University of London. Habang nagtatrabaho daw siya sa isang shipping company sa New York, ay tinuruan niya ang sarili niya ng Sumerian cuneiform. Binisita niya ang ilang ancient sites. Unti-unting binuo ang ancient astronaut theory. Nakakamangha ang mga libro ni Sitchin, pero halos mali ang lahat ng kanyang sinulat. Ang translation niya ng Sumerian text, hindi talaga translation, kundi interpretation. Kahit ang ibig sabihin ng salitang Anunnaki mali, ang pagkakaintindi na ang ibig sabihin ng Anunnaki ay those from the heavens came ay mali. Ang totoong ibig sabihin ng Anunnaki ay royal blood o royal seed. Si Anu ang hari ng mga gods, si Ki ang kanyang asawa. Ang Anunnaki ay ibig sabihin ay descended mula kay Anu at Ki na siyang naging mga Diyos ng Mesopotamia. Nilabas ang kanyang libro noong 1976. Wala pang internet, wala pang database sa mga ancient writings. Pero ngayon meron na. Marami na tayong nalalaman sa sulatin at salitang Sumerian, kaya't alam na nating maraming mali sa translation ni Sitchin. Ang tinutukoy ni Sitchin sa kanyang libro na 12 Planet ay kanyang interpretasyon sa imaheng ito, ang Sumerian Cylinder Seal VA243, kung saan makikita ang araw na pinapalibutan ng 12 objects na mukhang planeta. Para kay Sitchin, ang Nibiru ay ang 12 planet at alam ng mga Sumerians ang lahat ng planeta sa solar system. Pero ang totoo, hanggang Saturn lamang ang kanilang alam. The best talaga to si Random Pinas. Wala pa kasing telescope. Hanggang Saturn lamang ang nakikita ng naked eye. Ayon sa mga eksperto, ang imaheng ito nagpapakita ng constellation ng Pleiades. Wala ring anumang flying object ang naisulat sa Sumerian text gaya ng sinasabi ni Sitchin. Ang salitang gold ilang beses lamang nabanggit sa Sumerian text. Walang kahit anong text na naglalarawan ng pagmimina ng ginto para sa atmosphere ng Nibiru. At ang ibig sabihin ng Nibiru ay crossing, hindi ibig sabihin ay planeta. Ang Nibiru o crossing kadalasang ina-associate sa solstice, maaaring araw o star na gumagalaw sa isang paraan na indikasyon ng panahon ng solstice. Nakakakamangha naman ang istorya ng Great Flood. Halos lahat ng kultura at relihiyon may kanya-kanyang flood myth. Maaari bang kinopya lamang ang lahat ng ito mula sa iisang source, ang Epic of Gilgamesh? Pero ang mga flood myth na buo sa panahong hindi pa naglalakbay at nag-uusap-usap ang iba't ibang kulturang ito. Kaya't maaaring kaya ito naisulat sa iba't ibang kultura sa iba't ibang lugar sa mundo ay dahil nangyari talaga ito. Sinasabing pseudoscience ang ancient astronaut theory ni Zecharia Sitchin. Pero marami pa ring tanong at misteryo sa usaping ito. Noong una ay alamat lamang ang syudad ng Eridu at Ur, pero nadiskubre na ang mga lugar na ito. Nang madiskubre ang Eridu at Ur, nakita ang buto ng isang reyna, si Queen Puabi. Siya ang reyna ng unang Sumerian dynasty. At kung naniniwala ka sa istorya ng Anunnaki, ibig sabihin ay malapit ang oras ni Queen Puabi sa oras ng panahon ng mga Anunnaki. At kung siya ang unang reyna, ibig sabihin maaaring isa siyang Anunnaki o isang hybrid. Ang pagsasalarawan sa mga Anunnaki ay ganito. Malaki at elongated ang ulo, at ang skull ni Queen Puabi, malaki kumpara sa normal na tao. Patunay ba ito na may dugong Anunnaki ang reyna? Ilang beses nang nirequest si Sitchin na magkaroon ng DNA test sa labi ni Queen Puabi na makikita sa Natural History Museum sa London. Ngunit hindi ito napagbigyan. Bakit hindi na lang nila i-test? Hindi ba importante rin para sa kanilang malaman ng DNA composition ng reyna?
Tama. O baka naman nag-conduct na sila ng DNA test, hindi lang sinasabi sa publiko. At hindi lang si Queen Puabi ang may kakaibang skull. Andyan ang Paracas skull ng Peru. Sa DNA testing na ginawa noong 2014 sa mga skulls na ito, nakitang ang DNA nila makikita lamang sa mga tao sa Middle East. Kaya't mga Anunnaki ba sila? Nephilim o hybrid? Anong sa tingin mo? Pagdating naman sa planetang Nibiru, totoo kaya ito? Noong 2015, nakakita ng ebidensya ng isang malaking object sa outer solar system ang mga researchers ng Caltech. Halos sing laki daw ito ng Neptune. Naapektuhan daw nito ang galaw ng mga objects sa Kuiper Belt. May elliptical na orbit, parang Nibiru. Wala pang physical evidence ang planetang ito. Ngunit 98% daw na sigurado ang mga researchers. Noong 2020, may isang interesanting study ang inilabas sa mga scientists sa Max Planck Institute of Cell Biology and Genetics. Na-identify nila ang genetic mutation na nag-trigger ng mas mabilis na creation ng neurons sa utak ng Homo sapiens. Ang gene na yan ay ang TKTL1. Meron din ng ibang hominids yan pero ibang sa atin. Iba ng isang amino acid. Ang maliit na pagkakaibang yan na nagbigay ng advantage sa atin kaya tayo ang nanatili at hindi ang ibang hominids. Ang pagbabago sa genes na yan, hindi maaaring nanggaling sa crossbreeding. Hindi rin mapapatunayang dahil sa evolusyon. Sa ngayon, ang alam nating paraan para baguhin yan ay kung gagamit ka ng teknolohiya, genetic engineering. Kaya't mahirap mang paniwalaan ang istorya ng Anunnaki. Marami mang butas ang istorya ng planetang Nibiru. Kapag tinitingnan natin ang ating genes sa DNA, hindi maiwasang tanungin, sinong nagbago nito? Huwag kalimutan mag-like at Napakahusay kasi talaga mga kapatid ng dakilang may likha. Diba? Napakahusay talaga. Maraming mga question sa isip natin, yung iba hindi na nila masagot, kaya gumagawa na lang sila ng istorya. Gumagawa sila ng kwento, mapagkakakitaan nila. Negosyo eh. Diba? Pero kung ako tatanungin mga tol, naniniwala pa rin talaga ako sa Bible. Yung pa rin talaga, Bible pa rin ang pinapaniwalaan ko. Ikaw, comment ka nga sa baba kung saan ka mas naniniwala. Sa kwento ng Anunnaki o sa kwento na nakasulat sa banal na kasulatan. Alright, hanggang sa muli mga kapatid. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.